Magandang gabi sa inyong lahat. Today is September 27, araw po ng Biyernes ngayon, September 27, 2024, araw ng Biyernes. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, particularly sa Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Opo, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, September 28, 2024, araw ng Sabado. Bago po tayo tuluyang magsimula, katulad ng dati, tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. Sugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Diretso na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Wait lang po. Wait lang po. Okay. So ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 9, mga talata 43 hanggang 45. Luke chapter 9 verse 43 to 45. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao, ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito." Inilihim sa mga alagad. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po tayo. Okay, yun po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Tungkol sa kung paano naging hangang-hanga ang mga tao sa mga nasasaksihan nilang ginagawa ni Jesus. Bago yung ebanghelyong binasa natin sa unahan kasi noon sa taas, naroon ang pagpapalaya ni Jesus sa isang taong inaalipin ng demonyo o ng masamang spirito. At nasaksihan to ng mga tao. Nasaksihan ng mga tao ang karunungan ni Jesus sa pagtuturo, ang kamangha-mangha niyang nagagawa, mga himalang nagagawa, ang mga pagpapagaling ng mga may sakit, at kahit bumuhay ng patay. Sa dami talaga umahanga sa kanya. So, yan ang ating ebanghelyo. Wait lang po. Tingnan ko yung aking notes. Okay, simulan po natin sa ganito. Bakit ang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao? Yan ang ating panimulang tanong. Bakit ang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao? Sagot, para lang ba mag-iwan ng simbahan? Para lang ba magtayo ng simbahan?
para lang ba magtayo ng isang relihiyosong paniniwala? Yes or no? Ano pong sagot nyo? Naparito lang ba si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, para magtayo ng simbahan? Totoo, nagtayo siya ng simbahan. Nag-iwan siya ng simbahan. At ikaw, Pedro, ikaw ang bato, at sa batong ito, tatayo ko ang aking simbahan. Nagtayo siya ng simbahan. At nag-iwan siya ng mga taong mamumuno sa simbahan. Sinasabi niya, ang simbahang ito hindi pananaigan kahit ng mga pintuan ng impyerno. Yun yung tinayo niyang simbahan. So, naparito ba ang bugtong na anak ng Diyos para lang magtayo ng simbahan, mag-iwan ng simbahan, si Kristo? Ang sagot, yes or no? Sumunod, naparito ba ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao para lang maglatag ng mga prinsipyong moral, paniniwalang moral? These are the things that you should do. These are the right things to do. This is the wrong things to do. Okay? So, yun lang ba yun? These are the consequences of the wrongs, and these are the consequences of the right that you do. Nag-iwan lang ba siya ng prinsipyo? Naglatag lang ba siya ng mga prinsipyong moral? Mga kapatid, ang sagot diyan, hindi. Hindi. No. Bakit ang bugtong ng anak ng Diyos ay nagkatawang tao? Hindi lang para mag-iwan ng simbahan, para magtayo ng simbahan, bagamat ginawa niya yon. Ang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao, hindi lang para magturo ng mabuti't masama, ng tama't mali. Ganun ang ginawa ni Jesus. Okay? Nagturo siya ng mga bagay na tama. Ito ang mga bagay na tama, ito ang mga bagay na mali. Huwag kayong maging ipokrito, halimbawa. Huwag kayong pakitang tao sa inyong pananampalataya. Nag-iwan siya ng mga susundin na tamang gawin. At sinabi niya rin ng mga mali, ang mga mali na hindi dapat gawin. Pero bagamat ganon, yun, hindi lang po yun ang dahilan. Sa ating mga kapatid na protestanting Kristiyano, or Protestant brothers and sisters, alam na alam nila yan. Alam na alam nila yan kasi palasak sa kanila at madalas nilang gamitin sa pangangaral yung John 3:16. Yung John 3:16. Anong laman ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, for God so loved the world. Alam nila na si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ay nagkatawang tao hindi lang para mag-iwan o magtayo ng simbahan o maglatag ng mga prinsipyong moral. Para sa ating mga kapatid na protestante, Kristiyanong protestante, naparito ang bugtong na anak ng Diyos upang mabatid natin at tunay nating malaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world. Alam na alam nila yan, babad na babad sila dyan. Lalo na sa kanilang pangangaral. Madalas nilang gamitin yan. Pero tayo mga Katoliko, hindi tayo pahuhuli. Alam din natin yan. Lalo na kung madalas ka nagsisimba, nakikinig sa mga turo at aral ng mga pari, pag siya'y nagsisermon na o nagbibigay ng homily tungkol sa Ebanghelyo, naririnig din natin yan na ipinangangaral ng mga ng mga ating lay brothers and sisters, mga lay preachers. Tinuturo din sa atin yan, yung John 3:16. Pero tayo sa ating katesismo, makasasagot lang ako sa atin sa paniniwalang Katoliko natin. Sa ating katesismo, itinuturo din na hindi lang naparito ang bugtong na anak ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasama dito, okay,
Bukod sa upang malaman kung gaano tayo iniibig ng Diyos, tinuturuan din tayo ng ating simbahan, ng ating Katolikong simbahan, na tignan, tanggapin ang buhay ni Jesus, ang mga nagawa ni Jesus bilang ehemplo ng kabanalan. Walang itinuro si Jesus maliban sa what? Hindi siya nagturong magpakasama ang tao, magpakasama tayo. Ang turo niya, magkaroon tayo ng tuwid na pamumuhay. Sa ibang salita, magkaroon ng kabanalan. Nakasulat din yun. Be holy for I am holy. Saan nakalagay yun? Sa First Peter, sa unang aklat ni San Pedro, Kabanata 1, mga talata 16. First Peter chapter 1, verses 15 to 16, King James Version. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. Doon po yun nakalagay. Be holy for I am holy. Na siyang tumawag sa inyo ay banal, kayo din ay dapat magpakabanal sa inyong pamumuhay, sapagkat nakasulat, magpakabanal. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. First Peter chapter 1 verse 15 to 16. So hindi lang ang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang malaman natin ang pag-ibig, ang lubos na pag-ibig ng Diyos sa atin, kundi again makita ang buhay ni Kristo, ang mga ginawa ni Kristo bilang halimbawa ng kabanalan. So, instruction sa atin na maging banal. At para maging banal tayo, meron tayong modelo, pamamarisan, si Kristo. Ang buhay niya't gawa ay buhay at gawa ng may kabanalan. So, a model of holiness. And then, another thing, bukod sa maging modelo ng kabanalan, bukod sa malaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang lubos sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay upang maging kabahagi din tayo ng kalikasan niyang banal. In English, to make us partakers of His divine nature. Banal si Jesus, at tayo dapat maging kabahagi ng kanyang kabanal. Ano ibig sabihin ng partakers of the divine nature? Ibig sabihin nun, that God wills us, niloloob ng Diyos, na tayo'y hindi, on the other hand, maging kabahagi ng kabulukan ng mundo. Ang mga bagay na masama, nabubulok yan. Pero ang mga bagay na may kabanalan, yan ay maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, buhay na walang kabulukan. So, partakers of the divine nature, ang mundo punong-puno ng mga kabulukan dahil maraming tao ang punong-puno sa paggawa ng mga kasalanan. Ngayon, kung tayo magiging kabahagi ng kabulukan, hindi nangyayari yung we become partakers of Christ's divine nature. Kung what? Magpapadala na lang tayo sa agos, okay? Just be swallowed by our sinful desires. Magpapadala na lang tayo sa mga what? Sinful desires. How do you say it in Tagalog? Yung ating mga what? Yung mga tulak sa atin na gumawa ng masama, sinful desires. Kung tayo magpapadala diyan, hindi natin o hindi nangyayari sa atin yung we become partakers of the divine nature. Matibay na matibay ang turo ng ating simbahan sa atin tungkol dyan.
Kaya nga, sa Liturgy of the Eucharist, sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, sino ba yung tinatanggap natin? Ano ba yung tinatanggap natin? Mismong si Kristo, mismong si Diyos, ang Diyos. Katawan ni Kristo. Amen. Pagtanggap natin, si Kristong banal, nagiging kabahagi natin at tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Yun ang pinaka-specific example ng ating simbahan, to become partakers of the divine nature. Hindi tayo maging bahagi ng kabulukan ng mundo. Hindi lang tayo basta magpadala sa mga desires natin na nagdudulot ng kasalanan sa atin. So, ano ibig sabihin? May malalim na kahulugan at dangal ang ating buhay. If we are truly partakers of the divine nature, talagang may kahulugan at dangal ng ating buhay. Tayo hindi taga-mundo talaga, paulit-ulit. Ang mundo'y hindi ang ating permanenteng tahanan. Temporaryong tahanan lang ang mundo sa atin. At meron tayong astonishing destiny. Meron tayo talagang napakagandang patutunguhan. Ang kalangitan at ang buhay na walang hanggan. Yun ang ating ultimate destiny. Only if pipilitin natin na maging kabahagi ng kabanalan ng Diyos. Hindi sapat na tanggapin lang si Kristo sa anyo ng tinapay at alak, kundi maisabuhay natin, matignan natin ang buhay niya bilang modelo ng kabanalan, pamamarisan. Ngayon, sabihin niyo sa akin, Sir, baka gawa-gawa mo lang yan. Sinabi mo sa katisismo ng Katolikong simbahan. Hindi po. Nakalagay po talaga yan. Hindi ko gawa-gawa. Cite ko yung reference, Catechism of the Catholic Church, page 457 to 460. Diyan po yan nakalagay na naparito ang bugtong na anak ng Diyos at nagkatawang tao, hindi lang para magtayo ng simbahan, hindi lang para maglatag ng mga prinsipyong moral at spiritual, hindi lang para malaman natin ng lubos at ganap, ang lubos at ganap na pag-ibig ng Diyos. Na ang Diyos, naparito ang bugtong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang maging halimbawa, modelo din ng kabanalan. At sa kabanalang ito, maging kabahagi din tayo ng kalikasan niyang banal. Yan. Saan nakalagay? Catechism of the Catholic Church, page 457, 460. Relasyon sa Ebanghelyo. Relasyon sa Ebanghelyo. Ang anak ng tao'y balikan natin yung Ebanghelyo. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Okay. Tanong, tao lang ba yang si Kristo? Sa ating paniniwala, hindi lang tao si Kristo. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Human and true God. Okay. Hindi ko malaman kung paano nyo babaluktutin yung katotohanan na ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin at ang salita ay Diyos. Hindi ko alam kung paano nyo babaluktutin o binabaluktot ang katotohanan na si Kristo ay tao lang. Malinaw. And the Word was made flesh and dwelt among us. And the Word is God. And this Word is God. So, paniwalaan nyo ang gusto nyong paniwalaan. Pero mga kapatid, ako sa akin, patuloy kong paniniwalaan na ang Kristong yan
ang anak ng tao na ipinagkanulo sa kamay ng mga tao, pinahirapan at pinatay, ay Diyos rin at Panginoon. Okay? So, hindi nila maubos maisip at hindi nila maintindihan. Sabi nakalagay dito, hindi naunawaan ng mga alagad sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Ano yung kahulugan? Kahulugang ipagkakanulo sa kamay ng mga tao, ang anak ng tao. Okay. Ngayon, ini-interpret yan ng iba dahil nakasulat anak ng tao, si Kristo'y anak lang ng tao. Hindi. Kahit sa creed nating paniniwalang Katoliko nakalagay yan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day, he rose again from the dead. From thence, he shall come again to judge the living and the dead. The same Christ who died and lives again is also the same Christ who will judge us in the final analysis. All of us will give an account for what we are doing. Lahat tayo magsusulit. So, yan mga kapatid, hinihikayat ko, mga kapatid kong Katoliko, patuloy po natin pag-aralan ng ating simbahan what upang hindi tayo madaling maligaw kung may nagtuturo sa atin ng ibang turo bukod sa katotohanan. So, yan po mga kapatid. Yan po mga kapatid. Diyan na lang po tayo. Tayo magtapos na sa isang panalangin sa ngalan ng Ama ng Anak. Espiritu Santo. Amen. Panginoong Kristo, ako'y naniniwala na ikaw ay tunay na tao at tunay na Diyos. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip upang tunay na makita at maintindihan kung sino ka ngang talaga. Ikaw na halimbawa ng kabanalan. Ikaw na larawan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ikaw na nagnanais maging kabahagi ng aming buhay. Tulutan mo kami na manatiling kabahagi ng iyong banal na kalikasan. We become partakers of your divine nature. All we ask in your name, our Lord Jesus Christ and Savior, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pag-aaral. Patuloy tayong mag-aral sa mga salita ng Diyos, salitang buhay, word alive, na tunay na nagbibigay sa atin ng buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam.